mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito kami ulit para magbigay aliw sa inyo. At nagpapasalamat kami sa lagi niyong pagsubaybay sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ang karugtong ng Recuerdo na isinulat ni Marina dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang karugtong ng kanyang recuerdo. Fallen apart, gone somewhere. Ay, nakapaglinis na rin ako dito sa bahay. Nakapaghugas na rin ako ng mga pinggan. At naayos ko ng mga nagkalat dito sa bahay. Saan kayo nagpunta si Nanti? Hoy! Anong tinitingnan nyo? Ano? Gusto nyo suntukin ko? Bugin ko kayo, ha? Uy, si Bong yun ah. Bong, nakakahiya naman. Hindi na lang sana ako sumama sa'yo. Ay, Mabait ko, mama! Buksan niyo ang pintuan! ay, lasing ulit si Bong. Baka nobya niya yung narinig kong boses na kasama niya. Magandang hapon sa inyo, Nana. Mama, si Natasha, girlfriend ko. Natasha, ang inay. Ang nanay kong maganda. Minsan, hindi niya binibigyan gusto ko at
At ang sabi ni Lolo, tanga daw si Mama. Ah, Bong, ano naman yung sinasabi mo tungkol sa nanay mo? Sa palagay ko, hindi ka naman masyadong lasing ah. Basta ikaw ang kasama ko, Natasha. Hindi ako malalasing. Pinunta kita dito sa bahay para makilala mo mga magulang ko. Pero si inay lang ang narito. hindi pa dumating ang tatay mo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. May tumawag sa kanya na trabaho. Nana Marina, masaya ako at nakabisita ako dito sa inyo. Ay, mabuti at nakapaglinis ako bago kayo dumating. Sabado lang kasi ang araw na pwede akong makapaglinis. Yan ang hirap sa isang inang nagtatrabaho. Dito sana kakain ang hapunan si Natasha. Pero hindi pa pala kayo nakaluto. Sa susunod na lang, nagmerienda naman tayo kanina. Ihatid mo na lang ako sa bahay. Marami pa kasi akong gagawing assignment. Nag-aaral ka pala, Iha. Bong, pwede ko bang makausap si Natasha? May sasabihin lang ako sa kanya. Mabuti na lang at may natira pa akong pera, Natasha. Kaya dito na tayo sa restaurant maghapunan. O nga pala, anong sabi ni inay sa inyo? Hiningi niya ang numero ng cellphone ko at hinangaan niya dahil nag-aaral daw ako. Wala siyang ibang sinabi sa'yo? Wala naman, yun lang. Hindi niya ako kinausap ng matagal dahil alam niyang marami pa akong assignment na gagawin. Pagkatapos mo akong maihatid sa bahay, dumiretso ka na lang din na umuwi sa inyo, ha? Kaka-order ko lang ng kakainin natin. Yan agad ang sinasabi mo. Bakit? Sa tingin mo, may pupuntahan pa ba akong iba? Hindi naman ako nagsiselos, pero malay ko kung makipagkita ka pa sa mga barkada mo. Huwag mo sana silang puntahan, ha? Lalo't ngayon lang na hindi ka masyadong lasing. O sige. Sana, sa susunod na bibisita ako sa bahay ninyo, makilala ko din ang tatay mo. Siguro kung nagtagal pa tayo sa bahay, baka nahintay natin siya. Hayaan mo. At sasabihin ko kay Itay na gusto mo siyang makilala. Kung maaga ka sanang dumating, Nanding, natatnan mo sana si Bong at ang kanyang girlfriend. May nobya na pala ang anak natin. Nagmana talaga sa akin. Saan ka ba nanggaling? May nagyaya sa akin ng trabaho. Pero madamot siya. Hindi siya nagpainom. Kung tutusin, mahirap ang pinagawa niya. Dumating na pala si Itay, Inay. May pinakilala ka daw na nobya mo. Malapit ka na yatang mag-asawa. Mag-aaral muna ang anak mo, Nanding. Marina, kontrabida ka talaga. Itay, gusto ko raw makilala ni Natasha. Kaya pakiusap ko, huwag kayo sanang masyadong magpakaburumbado. Loka, ako ang pinapangaralan mo. Ano bang sasabihin niyo sa akin, Inay? Maaga akong umuwi dahil gusto kong matulog agad. May problema ba kay Natasha? Baka naman hindi niyo gustong magkaroon ako ng girlfriend. Wala akong problema kay Natasha. Mabait at seryoso sa kanyang buhay. Teka lang, parang may ibig kang sabihin dyan ah. Naiinggit ako sa kasintahan mo. Sana pag-igihan mo ang iyong pag-aaral, anak. Sa totoo lang, sinasabi din yan sa akin ni Natasha. Pero hindi ko siya kagaya. Matalino siya. Walang problema yan kung mag-aasawa na kami. Bong, Inay,
Huwag nyo nang dagdagan ang sasabihin nyo sa akin. Baka may mabanggit pa kayong hindi ko magustuhan. Oh, mabuti dumating kayo, Itay. Mabuti nga eh. At hindi ka pa nakaalis. Nakita raw ni Iban na may inuwing babae si Bong kagabi. Sinataas siya yun, Itay. Kasintahan ni Bong. At hinayaan mo. Paano makakapag-aaral ng mabuti ang anak mo? Huwag mong sabihin na pinayagan mo. Ha! Nagaya ni Nanding na asawa mo na hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Makakatulong si Natasha kay Bong para pagbutihin niya ang kanyang pag-aaral, Itay. Hindi ko alam kung hindi mo pinili ang mas mainam para sa kinabukasan mo kahit nakapagtapos ka sana ng pag-aaral. Kung hindi ka agad nag-asawa, tingnan mo. Kinahinatnan ng buhay niyong mag-asawa. Walang kwenta. Akala mo siguro, hindi ko narinig ang sinabi ng tatay mo sa'yo. Binata na si Bong, pero hindi pa rin siya nakalimot. Kulang na lang, sasabihin niyang maghiwalay tayo. Huwag mong idamay ang mga magulang ko. Hey, Kung mangyayari yan, nakakahiya. Pero para sa akin, walang rason para maghiwalay tayo. anong ibig mong sabihin? Ako ang problema? Ha? Kung hindi ako makapagpigil, masasaktan. Itay, subukan yung saktan si inay. Ako makakalaban nyo. Nga, walang hiya ka rin. Ha? Kakalabanin mo na ako dahil malaki ka na. Ha? Anong pinagmamalaki mo? Ha? Itay, pareho lang tayong walang ipagmamalaki. Please, wag mo nang sagutin ang tatay mo, Bong. Kailangan bigyan mo siya ng respeto. Ikaw ang may kasalanan dito, Marina. Lagi mong pinapaboran ang anak mo. Palagi kong pinagsasabihan ang anak natin. Bago kayo mag-away ni Itay, bigyan nyo na ako ng pera, kahit 1,000 lang. 500 ang kaya kong ibigay sa iyo. Kung palaging malaking halagang hihingin mo, Bong, mas lalo tayong maghihirap. Sige, pwede na yan. Uutang na lang ako sa mga kabarkada ko. Paanong hindi tayo maghihirap kung si tatay hindi nagtatrabaho? Ang tamad-tamad. Hey! Tarantado ka. Bumalik ka nga dito at bigyan kita ng... Hindi mo dapat pinapagalitan ng anak mo. Hey, Marina, tumahimik ka. Talagang kinakampihan mong anak mo. Hayaan mo. Kakausapin ko ulit siya para hindi mo laging sinasabing pinapaboran ko siya. Palagi ko siyang pinagsasabihan. Sige, alis na ako. At baka malit ako sa trabaho ko. Ay, alam kong mag-aaway kami ni Nanding. Kung sasabihin kong dahil sa nakikita ng anak namin noong bata siya. Yan ang rason kung bakit gano'n ang pakikitungo niya sa kanya. May masasabi ako tungkol sa mga sinabi mo kay Marina. Ay, hindi na sana ako magkikwento sa'yo dahil alam kong kakampihan mo ang anak mo. Hindi ko kinakampihan si Marina. Malaki na ang anak natin. Pero hindi pa rin nawawala ang galit mo kay Nanding. Paanong hindi ako magagalit o maiinis? Ang tamad-tamad ni Nanding. Yung anak natin ang kawawag nagtatrabaho para sa kanila. At si Bong, may nobya na. Mas lalong hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Ay, wag mo naman siyang husgahan kaagad. Isa ding tanga. Hindi niya kaya alam ang ugali ni Bong. Pareho sila ng tatay niya. Kalain mong bata-bata, nagnobya.
Talagang hindi ka nakakalimot. Ako na ang bahalang kakausap kay Marina. At ang apo natin, hindi kaya narinig ni Nanding ang mga sinabi mo? Kahit naririnig niya, hindi ako natatakot. Malaki ang katawan ng manugang mo, pero walang silbi. Tamad! Salamat at nakaarating ka sa paanyaya ko, Natasha. Pinili ko din dito sa gilid ng dagat para mas tahimik. Gusto ko rin po kayong makausap. At para mas mapalapit ko ang aking sarili sa inyo. Hindi ko kayo masisisi sa relasyon ninyo ng anak ko. Pero may gusto akong tanungin sa'yo. Alam mo bang wala na sa isip ni Bong ang pag-aaral? Dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang barkada? Palagi ko pong pinagsasabihan si Bong, pero hindi po niya ako pinapakinggan. Kung minsan, hindi rin niya ako binibigyan ng panahon. Okay naman sa akin dahil mas nabibigyan ko ng panahon ang aking pag-aaral. Nais ko sanang may magandang idudulot ang relasyon niyo ni Bong. Anong ibig niyo sabihin, Nana? Hindi ko alam. Pero malaking problema kung mapapabayaan ni Bong ang kanyang pag-aaral. Lagi akong sinasabihan ni Itay. Ayaw ko sanang sabihin sa iyo to. Nagalit sa akin si Itay dahil napilitan akong pakasalan si Nanding sapagkat nabuntis niya ako noon. Nana Marina. Yan ang isang bagay na hindi makalimutan ni Itay. Hanggang ngayon. Pero baka kapag nakapagtapos na si Bong sa kanyang pag-aral, siguro mawawala na ang kanyang galit sa akin. Sige, Nana. Hayaan niyo. Pagsabihan ko ulit si Bong. Sinabi ko kay Bong na marami akong gagawin. Naiintindihan naman niya kung bakit hindi kami makapasyal ngayon. Matagal niyo ba akong inintay, Inay? Nagabihan akong umuwi dahil nakipagkita pa ako kay Natasha. Ang nobya ba ni Bong, Marina? Oo, Inay. Tinawagan ko siya bago kami nagkita. Lagi kong pinagsasabihan si Bong, pero hindi niya ako pinapakinggan. Pero nung pinasyal niya si Natasha sa bahay, ay nagkaroon ako ng pag-asa. Yan din ang sinasabi ko sa tatay mo. Nagagalit kasi siya nang dumating. Mabuti at hindi kayo nag-away kay Nanding nang dahil sa sinasabi ng tatay mo sa kanya. Nagalit si Nanding sa akin, Inay, pero sinagot siya ni Bong. Hindi maganda ang ganyan. Hayaan mo. Kakausapin ko nga ang apo ko. Kinausap ko rin siya, Inay. Dahil siguro sa nakikita niya kay Nanding nung bata pa siya. Nanging barumpado na si Bong. At hindi na rin siya nahihiya sa tatay niya. Pero gaya ng sinabi ko, hindi maganda ang ganyan. Kahit ano ang pagkatao ni Nanding, ama niya pa rin siya, kaya dapat niyang respetuhin. Oh, Lola, nandito pala kayo. Oo, nakapunta ako dito dahil sa nalaman ko kaninang umaga na sinabi mo sa lolo mo. Wala namang nangyari, Lola. Apo, huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko sa iyo, ha? Kailangang respetuhin mo ang mga magulang mo. Maawa ka naman sa nanay mo.
At kung ano ang nakikita mo sa itay mo, bigyan mo pa rin siya ng respeto. Opo, Lola. Huwag ka sanang hanggang sa salita lang. Okay, sige. Hindi na ako magtatagal at gabi na. Hali kayo, Lola. Iangkas ko po kayo. Hahatid ko na po kayo sa motor ko. Huwag na. Salamat na lang. Malapit lang naman yung bahay. At takot akong umangkas dyan sa motor. Mabuti pa si Bong at alam niyang makinig. Alam niyang pakinggan si inay. Pero si itay, ayaw niya dahil magagalitin. Sana hindi hanggang pangako ang sinabi niya. Pero si Nanding ang problema ko. Wala pa siya. Oh, si Natasha ang tumatawag. Hello? Magandang gabi po sa inyo, Nana Marina. Hindi ba ako nakakaistorbo sa inyo? Hindi naman. Nakahiga na ako pero hindi pa ako inaantok. Katatapos ko kasing gumawa ng assignment. Naalala ko kayong tawagan. Mabuti at kinuha niyo ang number ko at natawagan niyo ako. Ay, nakauwi na po ba si Bong? Kanina pa siya pumasok sa kwarto niya. Ay, mabuti naman at pinakinggan niya ako. Napansin ko ngang pinapakinggan ka niya. Kaya malaki ang may tutulong mo sa akin. Gagawin ko po ang makakaya ko. O sige po, Nana Margarita. Matulog na po kayo. Sige, bye-bye. Ang lakas naman ng pagkatunayan ng pintuan. Hindi ko gustong makarinig ng maraming salita. Bigyan mo ako ng 10,000. Kailangan makabawi ako sa talo ko sa sugal. Huwag ka nang lumabas. Nakainom ka na. Baka ano pang mangyari sa'yo. Gusto mo bang masampal, ha? Gabi na. Natutulog na mga kapitbahay. Baka maistorbo si Bong sa kanyang pagtulog. Sa tingin mo ba, natatakot ako sa kanya? Subukan niyang kontrahin ako. Makakatikim din siya sa akin. Please, huwag ka sanang ganyan, Nandiing. Hindi ko ulitin ang sinabi ko sa'yo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, alam mo lang mangyayari. Natasha, kumakain na kami ni inay. Sige. Oo, maliligo ako mamaya. Kung hindi sana maaga, susunduin kita sa bahay nyo para sabay na tayong pumasok sa school. Sige, bye. Masaya akong nakarinig sa usapan ninyo ni Natasha. Sinasabi ko na nga ba malaki ang may tutulong niya sa'yo. Inay, tinawagan niya raw kayo kagabi para alamin kung talagang nakauwi na ako. Salamat, anak. At pinagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Pero baka may mga subject ako na mababagsak ako. Okay lang yan, anak. I-enroll mo lang ulit. Nagsasayang ka lang ng oras, Marina. Masayang ang pinangbibisyo nyo, itay. Ano? Ano ang sabi mo? Walang hiya kang anak. Wala kang respeto, Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino.
mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams